Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Yung title ng movie na ito ay yung Guapings the Movie. Yung patungkol sa mga kabataan na napadpad sa liblib para lamang maglaro nun. Inabot ng gabi at biniktima nga ng mga aswang pero napadpad sila sa isang bahay kung saan sila nakitulog pero inatake pa rin sila ng mga aswang doon. Dito na nagkwento si Mama na ang palabas na yun ay merong pagkakahawig sa nangyari sa yumao kong lola noong bata-bata pa siya. Maaga kasing pumanaw ang lola namin dahil sa sakit. Kaya halos hindi ko na siya kinamulatan noon. Nasa 16 na taon si Lola Berta noon. Maganda na ang pamumuhay nila lola sa kadahilan ng meron po siyang lahing banyaga. Bagamat bunga lamang ito ng mga sundalong nagawi sa Pinas at umalis ay napag-iwanan naman sila ng ari-arian at lupain na masasabi nilang nakapagbigay sa kanila ng magandang buhay. Ang lola ko sa tuhod at ang mga kapatid niya na babae ay nagkaroon nga ng relasyon sa mga banyaga. Kaya naman nangyari ang ganito. Nung nasa 8 taon si Lola, sumama ito saglit sa kanyang ina sa naging pangalawang asawa nito sa may bandang Laguna. Malayo-layo ang biyahe noon. Tapos pauwi-uwi na lamang siya sa lugar kung saan siya lumaki. Nung 12 taong gulang naman ito ay inuwi muna ito ng lola ko sa tuhod sa may lola namin ni Lola Berta. Dahil sa pinagbuntis noon ng lola ko sa tuhod, ang isa pa nitong kapatid. Hanggang sa 15 taon na si Lola, binalik siyang muli sa lugar ng kanyang kinalakihan kung nasaan ang kanyang mga tito at tita at mga pinsan. Lalong-lalo na ang kanyang mga pinsang sanggang dikit na sina Lola Leoresia, Lolo Domingo at ang pinakamatanda sa kanila na si Lolo Damian. Totoo po yung pangalan nilang lahat na ito. Masaya naman si Lola Berta noon na makauwi na parang walang nagbago sa pakikitungo ng mga pinsan at kaanak niya. Yun nga lang talaga, sa ilang taon na yon kahit papano, nagbabago at dumadami na rin ang mga pamayanan sa lugar. Maglalabing-6 na taong gulang si Lola Berta noon. At bilang paghahanda ay syempre, merong konting salo-salo doon na para sa kaarawan niya. Uwi din ng lola ko sa tuhod noon pero pagkatapos na ng birthday ni Lola. Marami ang nagpunta. Mga amigo, amiga. Tsaka syempre, hindi lamang ang mga kakilala o kababata ni Lola Berta, kundi yung mga kaibigan din ng ibang mga kaanak nila. Ginanap naman ito sa bahay ng tiyuhin niya na tapat lamang din ng bahay nila Lola noon. Gawa ng doon kasi nakikitira si Lola noong mga kapanahunan na ito. Bale, maghahapon na noon nang ang mga natitira na lamang halos ay yung mga bisita ng kaanak na may mga edad. Siyempre, ano pa ba? Inuman. Hanggang sa itong si Lola Leoresia, kasama na ang mga kababata nila ni Lola Berta na sila Juancho, Maring, Luis, Dante at Lucia, ay nagkayayaang maligo sa ilog na siya namang narinig ni Domingo noon. Bagamat hinayaan dahil wala namang problema, ibinulong ito ni Domingo kay Lolo Damian at sinabi na lamang ng huli na pabayaan na at minsan naman ay nagpapailog ang mga yon. Nakarating sila ng ilog. Habang nagtatampisaw, eto kasing si Maring Sirsa, aminado naman siya. Kasi nung medyo may edad na sila ay nag-uusap sila ni Lola. Medyo may inggit daw kasi siya kay Lola nung kabataan nila gawa ng palaging mahal o paborito ng kaanak ito. Siya minsanan lamang kung maganda. Kung tutuusin, may kaya o di naman hindi din hikaw sa buhay o hirap sila Maring no. Di yun naman. Sinabi ni Lola Berta na mayaman naman niya sila. Ganon-ganon. Hindi nila alam kung paano napunta sa puntong
May kinuwento umano itong si Maring tungkol sa isang malaki at magandang kubo na pag-aari ng lola niya na nasa gitna ng gubat ngayon. Noon, pamayanan pa ito. Pero nawala ang lugar at tanging ang bahay na ilan natira. Marinig ni Lola Berta ang tungkol sa bahay na ito nila pa rin. Pero bukod kasi sa abandonado na ay wala namang masyadong kakaiba doon. Maliban sa siguro ay maraming mga apunuan sa paligid at pwede ko siguro magpahangin. Hanggang sa ito naman. Magtaya yan. Ito naman si Dante. Biglang tumanggi gawa ng uuwi may lamang daw siya. Dahil pagbabawalan siyang pumunta doon. Labas na kasi umano yon sa boundary ng lugar na ito. At baka mamaya ay may mga ano pang mga loko-loko doon. Uso pa naman din yung taputan doon sa mga mandurukot. Nandudukot ng mga bata. Mga binibenta sa mga incheck o di kaya ay kakatayin. Mga ganon. And dahil dito, si Juancho at Luisa na mas bata ay nagbalawang isip na rin. Tumanggi sila. Uuwi na lamang daw sila. Sa madaling salita, nahapit sila sa grupo ng Open Tap hindi noon. At kabilang si Lola Berta sa pupunta sa bahay na yon. Sa pagkakasabi ni Mama ayon kay Lola, ang bahay na ito ay nakatayo sa gitna ng gubat na mayon. Ang bibisitahin mo ulit ay kabilang na sa isang national road sa lugar na yon. At ilang kilometro lamang ang layo sa mga stopover at mga kainan sa mga biyahe. Pero dati nga umano ay talagang purong gubat ito na ang tanging makakapagsabi lamang sa iyo na nasa dulo ka na ay kapag naharalan ka na ng isang palampas. Nakarating sila doon. Mararamdaman mo talaga ang medyo layo na nito sa kabiasnan. Gawa na yung mga ahulan ng mga aso sa mga baryo ay malayo-layo ang kanog. Pero mahawan pa rin. Maliwis at panatang may nangangalaga. Ay naman kay Marin, pinupuntahan naman daw ito ng people being mission niya para iminping. Ang bahay na ito ay may silong, tatlong baitang dahdan, at ang madanda naman ay pulido ang ginamit na kahoy sa pader at sa sahig. Bagamat may mga laknat na at maliliit na butas ay mainam pa itong pirahan. Malawak ang loob nun. Pabiretso ang makikita mo. Duli-duli ng bahay. Wala itong partisyon dahil ayon kay Marin, pinamgal na daw ang partisyon ng mga kwarto at ang tanging mga napitira doon sa may loob ay mga lamesa na built-in sa bahay, nakabikit sa sahig. Sa labas naman, mapapansin mo na merong nagluluto kasi may kalap pero tumpok ng kahoy sa paligid na at may mga parte ng lupa na malitim at malabo. May mga maliliit na kawayan o tapyas din ng kawayan na nasa paligid na kung hindi sunog ay may mga bikip ng tilong karne o kung ano-ano pa. May mga katakapakabing parte ng bahay na napansin nila Lola Bertalon. Bago o matapos nilang makaengkwentro ng mga kakaibang nilang sa lugar na yon. Unang-una, sa 5 bintana sa loob ng bahay. Isa namang ang nabubuksan. Ang iba ay nakapako na at merong nakapulupot na mga bagin na makabuhay. Ang isa, tangin ang isang bahagi ng sliding na bintana ang bukas pero sa labas ay may mga kung anong patasop na maliliit na piniklon. At ang pintuan, Sir Seth. Ang isang gilid na pinto ay sarado at nakabagin din na makabuhay doon. At ang isang pintuang nabubuksan ay merong walis tingting na nakabaliktad at nakagapos doon sa may pinakahaligi ng pintuan na ito. Tanong sila ng tanong kung para saan to. Pero hindi naman masagot ni Maring yan. Ewan lamang ang tayong nasasagot nito. Pagkatapos malikot sa loob ng bahay, nakakita sila ng lumang panandana at may mga kutsilyo umano doon.
At nang maakipa pa sila ng garapon ng asin na siguro ay pinapago ng kiyuhin ni Maring, ay sa kanila naisipang umakyat na mangga at mamuwano. Nakakuha sila at muling pumasok sa loob ng bahay para magbalat. Balak nila ay kakainin nila ito tapos ay aalis na. Pero walang ano-ano. Nakarinig sila ng ingay mula sa labas. Unang lumabas ay si Maring. Sumilip naman sila Lola Berta. Nakita nila ang 4 na lalaki na kung tiping ng maigi ay may hahambing sa mga nangangaso o mangingisda. Napahinto ang mga ito na tila ba nagulat na merong mga tao doon sa bahay na yon. Ang dalawa ay merong pinagtutulungang pitpitin na isang mahabang bagay na kasing laki o mano ng baboy na nakabalot at nakatali sa dahon ng saging at baging nito. "Anong ginagawa niyo dito?" tanong ng isa sa kanila. Sinabi naman ni Maring na lola niya nga ang may-ari nun. Ang sinagot naman ng mga ito, kilala umano nila ang tiyuhin ni Maring. Kaya naman hindi na ito umimik. Ang sabi ng mga ito ay magpapahinga lamang daw sila sa labas ng bahay. Alam nilang wala ang Tito Donnie noon ni Maring at kung maaari ay umuwi na yung mga batang ito habang maaga pa. Inilapag nila ang bagay na buhat-buhat sa tabi ng mangga na may mga bato. Naiwan ang isa sa mga lalaking yun, Sir Seth, at ang 3 umano ay naglakad na. Ang isa ay may dalang palayok at ang iba ay pumasok sa gubat. Nakita pa ni Lola Berta na nagsisimula ng maghatak na mga kahoy na kung hindi sila nagkakamali ay panggatong na mga ito. Pero bago pa man makalayo ang mga ito, ang isa sa kanila ay lumingon doon sa naiwan at tinawag ito. Sabay nguso nito na parang sila Lola Berta ang tinutukoy niya, na kung anong senyalis man o kung anong sign na binibigay nito doon sa kasama niya, hindi nila maintindihan. "Tara, uwi na tayo." Yaya pa noon ni Luis. Sabi naman ni Maring ay ililigpit lamang umano nila ang mga ginamit. Pagkatapos ay lilinisin nun. Itatapon sa labas kasi papagalitan siya kapag naiwang makalat ang loob ng bahay na ito. Habang nagliligpit nga, itong si Lola Leoresia ay nakasilip sa siwang ng bintana. Maya-maya pa, tinawag nito si Lola Berta at pinasilip niya. Meron silang napansin sa lalaking naiwan na nagbabantay ng dala ng 3. Bagamat nakaupo ito sa batuhan, nakahawak ito sa may kwintas na parang ipin ng aso yung penda. At ang mata ay nakatitig doon sa may bitbit nila habang halos mamuti-muti ang mga yon. Tumutulo din ang laway nito. Anong nangyari doon, di ba? "Hoy, bilisan niyo na!" pabulong pang sabi ni Lola Berta. Lalo na't padilim na nun. Nagsisimula na silang makaramdam ng kakaiba. Pagkatapos noon, Sir Seth, nang okay na sila sa loob, ay dali-dali silang nagayos at palabas na sana nun. Nang walang ano-ano, bigla na lamang humarang ang lalaking ito sa may hagdan. Naninilaw ang mga mata nito pero daig pa ono yung mga kabuting nagbabaga. Ayon kay Lola Berta na siyang nasa harapan nila sa pinto, bukod sa naglalaway, ay tila ba bagsak ang panga ng lalaking ito na parang na-stroke. Naninigas ang katawan na nagkukuba at hinihingal na. Habang tinititigan silang walang kakurap-kurap at tinatanong sila ng, "Saan kayo pupunta?" Sumagot si Maring, bagamat natatakot ay sinabi nito na uuwi na nun. Pero dali-daling umakyat ng unang baitang ng hagdan ng lalaki at ang sabi nito, "Walang uuwi." Subukan niyang tumapak sa lupa.
Isasama ko kayo sa lulutuin. Napasigaw na umano si Loresia noon. Sabay-sabay silang naghilahad papasok ng bahay. Akala pala nila ay makakapasok ang lalaki pero bigla na lamang ito huminto. Ngilipi. Lanying people tumipipig sa kanila noon. Bumaba ito pero nanatiling nakatayo sa may tapat ng pintuan. Balida rin namang sinara ni Luis ang pinto. At pagtanuan to ano ang gagawin nila. Ewan wala baliw ang mga lalaking yon. Pasirip-sirip sila sa dilip na marasiwang ng bintana. Kapansin-pansin pa rin ang asan ng lalaking hindi makontrol ang sarili. Pasingot-singot. Padiyad-biyag. Ang nakakamangha pa sa kanya ay nagsisipayuan ang mga buhok nito. Lanininig pa itong palakad-lakad lang. Maya-maya pa'y dumating na ang ibang mga kasama nito na may dalang tubig at kahoy. Aga mo namang simpulin, sabi ng isang kasama nila dito sa lalaking ito. Yung isa, tumingin sa may loob ng bahay na. Umaga lumingon lamang din sa kabayan. Andyan ka ba sila? Bakit na amoy ko pa? Hinbis wag ko itong lalaking bantay na sigaw sumpo. Talagang padalaw-galaw lamang ito. Butong na tayo na. Tara na simulan natin ko. Binig pa ni Lola Berta na sinabi ng isa. Pagdaap po rin ng mga rito. Dali-bali umanong biloksan ng mga analakian ang dahon ng saging. Dahil sa mabiling na, ay hindi gaanong naanilab nila Lola sa pagsilip ang tunay na laman ng dahon na iyon. Pero ang sinisigurado nila, buol malaking hayop, ekwil ano ang laman doon na makarne. Walang dalang ipak ang mga ito pero kung hawakan nila, hilain, tusukin ng mga kamay nila at baliin ang buto na anong laman ng dahon na iyon. Para lamang silang nagpupunik ng papel. Mapapamangha ka umano sa pagyurak nila ng katawan na iyon. Yung isa, halos salukin pa ang tiyan na widawak-wak na. At ialat ang laman nitong lumaylay pa ang ibang parte. Habang pinapas niya. Nakakamangha ang klase ng pagkatay na yan pero ang pagtamauhan nila Lola ay napanipan ng takot na walang ano-ano. Sa muling pagsalok ng isa sa butas o wakwak na tiyan nun. Inianglap niya ito sa mukha niya. Ngumala. Para bang sinalo ang mga tutulong dugo doon. Hilaw pa niya kabiri. Maniyak-miyak na sila Lola noon. At si Lola Loresia ay mariing hindi nanonood. Nakapeliko dito. Nakaupo. Nakapikip. Habang pinatakpan ng mga tela. Tapos yung mga napulit umano nilang parte ng katawan doon sa laman daw saging. Binabato namang sa apoy. Pagkatapos ay kukunin agad-agad. Lalantakan. Patang pagkakaluto pa ay sobrang napakabaho na sigurado si Lola Berta. Nasa usok at samyu nito ay maihahabin mo sa amoy ng nasusunog na balahibo o ng buhok. Marilig mi Lola ay mameksalita si Loresia. Nang ayaw ko na, uwi na ako. Asan na ba sila imay? Dali-dalin niyakap ni Lola itong pinsan niya at pinakpan ang bibig nito. Sabay sabing huwag tong mainay. Ano ka ba? Pero matapos sabihin ni Lola yun, Circe. Bigla na lamang tumahimik ang labas ng bahay. Si Luis, nakatayo pa rin sa pader na sinisilipan. Pinipipigan sila habang sinesenya sa nawag mainay na. Nabtulo pa daw ang sipon ni Lola Loresia noon. Kaya hirap na hirap siyang pigilan. Magkahalo, stress at imit din sa loob dahil sa kulubnan.
Hamdang sa ito na. Lain marinig sinalablanakad sa gilid ng bahay. Pagkatapos ay may mga aninong umiikot. Si Luis, silip lamang ng silip sa siwang. Tapos maya-maya pa, bigla na lamang itong napalood. Gumapang na lumapit kila Lola at lalo silang sinabihan na huwag mag-ingay. Doon sa mismong inalisan na parteng pader ni Luis, may narinig silang kaluskos. Dahan-dahan, pataas ng pataas ang kaluskos na ito. Hanggang sa maramdaman na lamang nila na meron ng umaapak sa may bubungan. Yun nga lang, Sir Seth, hindi nagtagal ang pag-apak na yon. Para bang iritang-irita yung nilalang doon sa taas. Padabog na tumalon pababa ito, na parang may kung ano sa bubungan para hindi siya magtagal. Katahimikan ulit ang narinig nila noon. Pero napahiyaw sila nang sa pwesto ng sahig kung saan sila nakadapa. May bumuga na hiningang amoy kadiri mula sa sahig na siyang ikinatalon at ikinasigaw nila. Dito ay nagsimula na silang makarinig ng angil at kaluskusan na nagmamadaling makahanap ng butas. Pero hindi magawa ng mga yon. Kung tutuusin, madaling masira ang pintuan ng bahay o ang ibang parte ng bintana. Pero dahil siguro sa mga nakalagay doon na hindi nilang magawa makapasok. Hanggang sa nakarinig sila ng bangayan sa labas. Ang pagkakaintindi nila ay pinagagalitan nila yung lalaking iniwan nila. Dahil kumbaga, akala ba nila ay nakauwi na yung mga batang yon? Pero bakit nandun pa? Sa tingin ni Lola ay ayaw din nila ng ganon, pero nang marinig nila yung isang kasama nila na sinabing, "Nandiyan na yung mga yan. Ano pa bang magagawa natin?" Narinig nila ang isa sa mga ito na nagsabing, "Mga bata, huwag kayong matakot. Nandito lang naman kami para kumain. Kaibigan kami ng isa sa mga anak ng dating nakatira dito. Hindi kami gagawa ng masama. Dito lang talaga kami pwesto para kumain. Kung ano man yung nakita nyo, di nyo kami dapat katakutan. Wag muna kayong lumabas. Hayaan nyo muna kaming makalis." Nalito sila. Hindi nila alam ang mararamdaman noon pero, ay nga, kahit naman hindi sila pagsabihan ay wala silang balak lumabas noon. Hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang paligid. Nawala na ang baga ng apoy sa labas pero wala pa rin silang planong lumabas. Mga kalahating oras ang lumipas na medyo nawala ang alinsangan ng hangin. Nakarinig sila ng kumpulan ng mga naglalakad ng mga tao. Tinatawag isa-isa ang pangalan nila. At nang marinig ni Maring ang tiyo Donnie niya at nila Lola Berta naman ang boses ng kanilang pinsang si Domingo at tiyuhin. Sumilip sila sa bintana noon. Dosenang tao ang naglalakad na merong mga dalang apoy. At kasama ng mga ito sila Juancho, Dante at Lucia. Saka na sila naglabasan. Dito napansin nila Sir Seth na pagtanto nila na walang kandado ang pintuan. Oo nga pala, nabuksan nga nila ito. Pero bakit hindi nakapasok ang mga yun, diba? Siguro, sa mga nakakaalam kung bakit. Obvious naman, na merong nakabaliktad na walis tingting sa pintuang yon. Madilim na yung lugar. Walang bakas ng 4 na kalalakihan. Nagkwenta naman sila noon sa nangyari. Sila Juancho umano ay pinagsabihan nga sila Lola na kaya nga hindi sila sumama. Boundary na yon. Ano-ano nang kababalagan ang nangyari sa lugar. Wala namang imik ang tito Donnie ni Maring noon. Pero ayon kay Maring, nung may edad na sila at nag-uusap ni Lola,
Umamin umano itong tito niya na may kabarkada nga itong hindi normal na mga tao na siyang kaanak din na mga kakilala ng lola ni Maring. Noong dun pa ito naninirahan sa bahay na yon. Etong pangyayaring ito ay naganap noong ako'y nasa 15 taong gulang pa lamang. Sa kasalukuyan ay nasa 43 na po ako at may isang anak lamang. Isa ang mas bate sa dinadayo dahil sa marami kang pupuntahan at marami ka ring paliliguan. At isa na po yung aming isla sa may magandang tanawin at malinis na dagat. Hindi ko napapangalanan pa ang islang itutukoy ko para sa makakakilanlan. Pero ang isla na ito ay walang gripo na pwedeng pagkunan ng tubig na pwedeng inumin. Kaya naman kailangan pa naming dumayo sa kaharap ng islang ito na may karugtong na bayan noon. At yung nga, isasalaysay ko namang muna yung bahay namin. Sa lahat ng nakaturok na bahay doon, amin lamang po yung gawa sa pawid ng bubong. O yung dahon ng niyog na pinagtagpi-tagpi at ang dingding namin ay isa lamang planters at meron kaming maliit na silong at wala din kaming generator o ilaw sa kasalukuyan noon. Desera lamang po ang gamit ng lahat. Isang araw masama ang panahon. Nagbabanta ito at magkakaroon na nga ng bagyo noon. Kaya yung iba nagsirikasan na o shall I say na lahat po halos ng mga taga sa amin sa isla na yon nagsilikasan. Dahil sa maliit lamang ang bangkalang ama ko ay hindi na namin nagawa pang lumikas. At bago pa nga lumakas ang hangin at lumakas ang palo ng alon, ay nagawa pa naming bumili ng tubig sa kabilang isla dahil sa kailangan namin ni Papa yon. Nagmadali kami para hindi kami abutan ng subasko. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng subasko, ayan po yung malalakas na ulan at malalakas na hangin. Gawa na rin ng paparating na masamang panahon. Talagang naging pilahan ang pagbili ng tubig ng mga panahon na yon. Lahat ay nangangailangan ng tubig. Gawa nga ng kami na lamang talaga ang kailangang tumawid o bumalik sa isla noon. At kapag nagtagal pa kami doon sa pila ay talagang maabutan na kami ng masamang panahon sa may dagat. Nakiusap si Papa sa matandang nasa harap namin na kung pwede, pasingitin kami. Pero itong matanda na ito, ewan ba namin, bigla na lamang itong nagalit kay Papa. At sinabing maghintay kayo. Gawa ng nauna nga siya doon. Sabay talikod. Hinayaan na lamang yun ni Papa Sir Seth. Pero pagbalik nga nitong matandang ito sa pila, nagulat na lamang si Papa nang bigla na lamang itong lumitaw sa harapan niya. Pinagmumura siya at pinagtatawanan. Nabigla din si Papa dahil yun nga, bigla na lamang sumulpot yung matandang yon. At dahil sa nagulat ito, ay naitulak niya ito ng ubod naglakas na siya namang dahilan para matumba at mahiga sa buhanginan ng matanda. Marami ang nagtinginan sa ginawa ni Papa. Bigla namang tumayo ang matanda na walang kahirap-hirap at may ibinulong kay Papa. Ayusin niyong maigi ang bahay niyo. Papasukin ko yon. Sabay ngisi nito kay Papa noon. At direkta na itong naglakad palayo. Bita Sir Seth, sigurado akong hindi ako namamalikmata noon. Dahil sa pwesto kung saan ako nakatayo, dumaan ang matandang ito. Kitang-kita ko ang pamumula ng mga mata niya na parang nag-iibang ekspresyon ng mukha niya noon. Yung mga mata ng matanda, parang kasing pula ng apoy ng kandila. Nahilakbutan ako sa aking nakita at agad naman akong hinila ni Papa noon pabalik sa bangka namin. Sa galit ni Papa ay umuwi na lamang kami na wala kaming dalang tubig, kahit isang container man lamang. Ligtas naman kaming nakarating doon sa kabilang isla kung saan kami nakatira bago pa lumakas ang hangin at ang paghampas ng mga alon doon. Nakarating kaagad kami sa kabilang isla. Mga kalahating oras lamang ang biyahe namin noon.
Galit na galit si Papa na pumasok sa bahay pagkarating. Tinanong ako ni Mama kung bakit mainit ang ulo ni Papa at nasan daw yung mga tubig na binili namin. Pinagalitan pa nga ako ni Mama dahil baka daw naging pasaway ako kaya ganun na ganun si Papa. Bali ako na yung nagkwento kay Mama sa nangyari noon pero hindi ko binanggit ang nakita ko pamula ng mga mata ng matandang yon. Sabi naman ni Mama, hayaan na lamang daw. Pumunta na lamang umano kami kay Lolo, si Lolo Osking. Doon umano kami manghingi ng tubig gawa ng maya-maya lang. Wala na rin kaming iinumin. Si Lolo Osting ay lolo ni Mama. Nakakapagtaka po dahil hanggang sa oras na yun ay buhay na buhay pa si Lolo. Mas nauna pa lang namatay yung mga magulang ni Mama kaysa kay Lolo noon. Kahit na matanda na ito. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, nagsimula nang lumakas ang hangin at ang paghampas ng alon. Ayos lang naman yan dahil salay na kami at wala namang pagulan dahil kung uulan pa ay hindi na namin alam kung saan kami matutulog dahil yung bubong namin ay tadpi-tadpi lamang at papasok pa na daw ang ulan ron. Mababasa kami. Bago kami magkapulan, inayos muna ni Papa yung bangkay niya para hindi masira ng bagyo doon. Pagsapit ng pasado 10:00 ng gabi, humupa ang iip ng hangin at humina na rin ang hampasan ng lanoy. Maya-maya nang nagpaplano ng matulog ang lahat ay bigla na lamang umihip ulit ang malakas na hangin. Yung tipong isang hampasan na lang ay babali na yung bahay namin. Nagulat kami ng kasabay noon ay biglang nagtahulan ng malalakas ang mga asong nasa labas. Patakbo-takbo sila at pinaligiran ng bahay na amin noon. Maya-maya ay nawala ang mga tahulan na ito. Sumirip si Papa sa maliit na butas ng aming dingbing. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa paligid noon. Maliban sa aso naming tahuloy ng tahoy sa taas ng bubuan namin. Hanggang sa tuluyan na nawala ang inay na iwan. Walaw ano-ano. Simindan pa yon ng malakas na palo sa planters na maaninad mo tanada ko ano ang bagay na natumba o humahampas dito. Wala lamang kapuluan sa isla kaya nakapagtataka. Sa pagkakataong yon ay humampas ulit ito. At naaninab daw namin nila nanay kung ano yung humahampas na yon. Dahil sa maniwanag ang buwan sa labas, ay kipaw-kipa namin kung ano ang bagay na nasa labas nun. Napakalaking ibon yon. Lapilit sinisira yung bingbing ng planters. Nagsisigawan na kaming inalay. Lalo na lang makita naming lumilipad ito ulit. At pinaghahampas ulit ang planters. Hindi ko ni pwede magkamali nun. Kitang-kita naming 4 ang napakalaking ibon na iba. Naubod ng ipim. Agad-agad na pinatahimik kami ni Papa. At sila ni Sen si Kuya na kuning daw yung itak niya na nasa ilalim ng hugasan namin. Agad naman itong ginapang ni Kuya para hindi na rin maaninab pag tumayo siya ulit. Sulayasan kami ni Papa na huwag malingay noon dahil bababa umano sila ni Kuya. Agad-agad sinangwalba ni Kuya. Kipan-kipa pa namin ang mga anino nila pero hindi na namin maaninad ng maayos. Nung nasa labas na sila, agad tumingala si Papa sa bubuan namin. At sa oras ding yon, unti-unti na umanong binabalot ng adiliman ang kapaligiran. Yung tipong kinakain umano ng ulap yung buwan para matakpan ng hiwanag. Maya-maya pa, tumahimik ang paligid. Walang ano-ano, ay may bigya na lamang tumunog sa ilalim ng silong namin. At sa labas ay hindi na namin alam ang nangyayari noon. Kami ni Narmay, nilakasan namin yung pakiramdam namin noon. Dahil alam naming may mali na sa ilalim ng silong ng bahay. Biwitaw sa pagkakayakap sa akin si Lanay. Pinawak niya sa akin ang desera noon. At ang sabi niya, pupunta namang daw siya sa may kusina para kunin yung maliit na kutsilyo. Ipinabi ako ni Nalay sa isang sulok ng bahay namin. Grabe yung takot na nararamdaman ko noon. Tapos,
may bigla na lamang humila sa paa ko noon. Dahil sa may malaking butas pala sa baan ng paahan ko. Hindi ko alam kung saan galing yung butas niya. Pero may yumusot pong tamay doon. Napasigaw ako ng malakas na siyang naging dahilan para agad-agad na pumunta si Mama. Hinila niya ako pataas pero hindi niya kaya noon. Kung anumang humihila sa akin, ay talagang napakalakas talaga, Sir Seth. Halos pagkasyahin ako ng humahatak sa aking pababa nun sa butas na yon. Gawa ng hindi na kaya ni Nanay ang paghatak sa aking pataas noon. Tinawag niya si Papa. Ito namang si Papa ay pinaakyat si Kuya noon. Buong lakas akong hinila ni Kuya pero hindi niya pa rin ako mahila paakyat doon. Iyak ako ng iyak. Sa ilalim, doon sa may silong namin, ay pinasok ni Papa yun kahit madilim at masikip. Dito ay nakita ni Papa yung humihila sa akin noon. Humarap ito sa kanya. Naglalaway at pulang-pula ang mga mata. Yung tipong mukhang tao pero yung itsura parang gutom na hayop. Sinagawa nito ni Papa ng, "Hoy! Bitawan mo yung paan ng anak ko!" Na siya namang agad na ginapang ni Papa itong nilalang na ito. At nang papalapit na siya, ay agad ding gumitaw ang nilalang sa pagkakahatak sa akin. Tumakbo palabas ng silong. Nabitawan nga nito yung paa ko at patuloy lamang ako sa pag-iyak dahil sa ramdam na ramdam ko yung sakit noon. Hapding-hapdi ako noon. Hinila ni Mama at ni Kuya yung paa ko. Dahan-dahan yun. Gawa ng nakikita nilang nasasaktan nga ako. Pagkataas sa mga paa ko, kitang-kita nilang punong-puno ito ng dugo. At malangis ito na kulay berde. Napakabaho na dumidikit sa paa ko. Kahit nandidiri, agad-agad na kumuha si Mama ng tubig para hugasan yung paa ko. Dito namin nakita na may malaking sugat na pala ako noon sa gilid ng hita ko. Siyempre halong takot at sakit ang nararamdaman ko noon. Nandidiri rin ako sa sarili ko hanggang sa parang nakaramdam ako ng pagsusuka noon. At dito na ako nawalan ng ulirat, Sir Seth. Sila Mama na lamang ang nagkwento sa akin ito gawa ng hindi ko na talaga kinaya. Siya namang pag-akyat ni Papa matapos akong mahatak paakyat. Sinabihan ni Papa si Kuya na tawagin si Lolo Usting. Pababa pa lamang si Kuya noon nang may marinig silang boses sa may labas. "Hoy aswang! Maitimang puwet! Ako ang harapin mo!" Yan daw talaga ang pagkakasabi ni Lolo. Pagkarinig o pagkasigaw ni Lolo noon, yumugyog yung may bubungan ng bahay namin. Yun naman daw ang pagsilip nila Papa sa butas ng mga dingding. At meron nga daw silang nakitang isang lalaki na nakatayo sa gitna, doon malapit sa bahay namin. Lumapit ito at sinara ang pintuan ng bahay namin. Nakita nila kung ano at kung sino ang nagsasalita at kung sino ang nagsara ng pintuan ng bahay namin na yon. Dahil na rin sa pamilyar na boses nito. Siyempre, walang iba, kundi yun ay yung lolo ni Mama, si Lolo Usting. Gulat na gulat umano sila gawa ng hindi sila makapaniwala kung talaga bang si Lolo Usting yon. Iba kasi talaga yung description ni Lolo noong mga panahon na yon. Lolo ni Mama, di ba? So napakatanda na talaga nito. Pero nung makita nila ng gabing yon, aakalain mong halos kaidaran lamang ni Papa yung anyo niya. Halong saya at halong takot ang nararamdaman nila Mama sa oras na yon. At mga ilang segundo pa matapos sumigaw ni Lolo Usting, ay siya namang pagpagaspas ulit ng hangin sa may itaas. May parang umiikot na lumilipad sa taas ng bahay namin. Maya-maya pa, kitang-kita umano nila yung pagbaba ng malaking ibon na ito. At habang pababa ito, ay unti-unti umano itong nagbago ng anyo. Naging isang malaking aso na may dalawang matutulis na pangil, mapupulang mata at malalapad na tenga.
Napakabalahibo din umano ng katawan noon. At higit sa lahat, may matutulis din itong mga kuko. Nang muling nagsalita si Lolo Osting, nagulat sila gawa ng para bang kinanam-kilala nga kung sino ang halimaw na gumambala sa amin ng kabinyan. Aba, buhay ka pa pala, saad ni Lolo Vito. Akipapal ikinabigla ni na Papa nang marinig na magsalita si Lolo. Ang kaninaw ibon lamang na walay asa nga. Bigla itong sumagot. Sinaktan ako ng lalaking yan. Hindi ako papayag na hindi ako makakadanpe. Pinahiya nga ako kanina. Ngayon ay tingnan ko lang kung mabubuhay pa siya. Nang marinig yan ni Papa, naalala niya ang matanda at ang banta nito sa kanya doon sa may igibar ng tubig noong umaga lang. Wala naman ng ibang naging kaalipan si Papa noong araw na yon. Lalong-lalo na yung nagbanta sa kanya. Aw sabi ni Lolo, Sos, puro ka ng yaba. Sumuwid ka la. Huwag mo na patadalin iba. Suwagot yung asong ito na, o noon ay napatay mo yung mga magulang ko. Ikaw naman ang papatayin ko. Dalip na nilundagan ng asong digil na ito, si Lolo Oste. At bago pa man siya nakalundak, isang malaas na suntok ang sumalubong sa kanya. Napahala si Napapaday sa taglay na lakas ni Lolo Osting nung gabi niyon. Napanisi pa ito habang pinipingnan sila sa butas. Ano, buhay ka pang halimaw ka? Sabi ni Lolo. Dalip na muling tumakbo ang asong ito kay Lolo. At sa pagkakataong yon, bipo ay nakadet niya yung kamay ni Lolo Osting at mabilis na inihadis ito sa mga kabayan noon. Siya naman dahilan kung bakit napasigaw si Kuya. Nagkapinginan si Revi Papa at nabaling ang apingsyon ng aso sa bahay namin noon, kung saan nakasilip si Papa. Akman susubod na sana ang halimaw na ito kina Papa pero bago pa man ito makatakbo, ay agad itong pinamaan ng yumanab na pak na ikog o buntot pagi. Isabing ito pang depensa o pang patay sa mga halimaw. Kitang-kita umano nila Papa kung paano nasakpan yung asong yon. Sunod-sunod na hampas ang ginawa ni Lolo hanggang sa unti-unting nanhina ang nilalang na yon. Amon lamang ito ng uhon. Iniinbari sakit at halatang hirap na hirap ito. Pero nakuha pa nito umiwas ng konti. At nang makabistansya ay Lolo, ay tumakbo na lamang ito. Hinabol ito ni Lolo Osting. Lumabas si Papa at sumunod kay Lolo Ostingon para tumulong sa paghuli ng nilalang na yon. Pinaiwan si Kuya noon dahil baka sakaling balikan kami. At sa paghahabol nila Papa ay pansin niya o maluna bumibilis lalo ang pagtakbo ng nilala. At hindi lang yon. Hangang-hanga si Papa kay Lolo Osting. Dahil kung gaano kabilis ang takbo ng nilalaw ay para bang nasasabayan ito ni Lolo Osting. Malayong malayo ang agwat ni Lolo Osting doon kesa kay Papa. Hindi talaga aakalain ni Papa yon. Hinahabol na siya ng paghinga noon. Pero patuloy pa rin yung sinusundan nito si Lolo Osting at yung nilalang na ito. Naraping nila ang gitna ng buwangin. Ramdam nila Papa at narinig din nila ang hagulgol ng nilalang na yon. Para bang nagpipigil pa na umugol ng malakas. Hanggang sa maya-maya pa, meron silang narinig na tunog ng isa pang hayop. Isa itong kanabaw. Hinanap nila kung saan nang gagana iyan. At nakita nila ito. Paaw pa sila gawa na paano nangyari na may isang kanabaw na nagawibon sa isla. Yung lugar nga na yun ay napapaligiran ng tubig. Wala ding kahit na anong bukid gawin. Lalo sinang nagtaka kung paano iting nakarating. Naisip nila na baka ladanan ng agos ng dada pero imposibleng buhay pa yun. Pinitida nilang mabuti ang kanabaw na ito. Hinal na ito.
At bigla sa paanan nila Papa ay parang may umaagos doon sa katawan ng kanabaw na para pa uri ng langis. Ulay berbi umano yung lans na yan. Bito, malakas na ang kutob ni Papa at ni Lolo Usting na itong anabaw na ito at ang nilalaw na hinahabol nila ay isa. Napatawa itong si Lolo. Sabi niya, "Takpe, panagrabang nakapagpalit ka pa." Ikimabigla ito ng nilalang na nabanyong kanabaw noon. At nang hampasin siya ulit ni Lolo ng ikog o buntot padi ay napatakbo na naman ito. Yung tumayo na ito, Sir Seth. Gulat na bulat si Papa Lawa ng napakatabang kanabaw ito. Napakapas. Tumakbo ito ng tumakbo hanggang sa marating niya ang dulo ng isla sa may buhanginan. Akmang hahampasin pa ulit ni Lolo Usting yung alabaw na yun. Nang bigla itong maging isang maliit na ibon. Tapos ay lumipad ito, papuntang talapit na isla. Pagod na pagod at hinanhina si Tatay noon, habang pinitingnan niya si Lolo Usting. Etong si Lolo Usting naman umano ay unti-unting bumabalik sa katandaan niya. Unti-unti na rin itong nanhina at habang papauwi nga sina o papabalik sa bahay, napapansin ni Papa na ang anilang Lolo Usting na matipuno, mabilis maglakad at panagal kung tumakbo ay akala mo maton. Parang pagong na umano noon. Yang ginawa ng tatay ko, sinakay nito sa may likuran niya. Pagkarating sa bahay ay si Lolo Usting na rin umano ang gumamot sa akin. At doon lang kinuwento nila Lolo at Mama na may lahi na sinumanggadamot, mangbabaraw. At higit sa lahat ay may malaptaglay din siyang lakas pero sa mga lalaki na umalayon, wala sa mga babae. Karamihan na malapyahin ni Mama ay mambabarang panaga. Pero si Mama hindi. Wala siyang nakuwang ay panunon. Sumunod na araw, maayos na ang panahon at bumalik na sa dati ang lahat. Bumalik din si Papa sa Karapit Isla para bumili ng tubig noon. Si Kuya na kasama ni Papa dahil hindi pa ako makanakad dahil sa natamao sugar. May narinig at may natbalita kay Papa na yung matandang laitulak niya. Patay na umano. Patay na daw ito sa kadahilan ng nagpakamatay raw sa gitna ng gabi habang bagyo pa. Yun umano ang sabi ng pamilya ng matanda. Masakit umano ang dahilan kung bakit nagawa ng matanda yun. Kaya mas maiding wag na umanong magtanong. Ayon sa mga anak niya. Yan din ako may busi Papa dahil alam naman nila kung bakit nga ba namatay ang matandang yun. Sa pagbalik nila Papa sa isla, isang manungkot na balita ang dilaplan nila. Pumanaw na rin po si Lolo Usting. Ilaw oras pa lamang ang lumipas. May iniwan ito kay Mama. Ibigay umano kay Kuya at ipasuot ito. Isa itong batong kwingpas, pulang tela at isang librong puro umano dasal yon. Masakit ang paggawa ni Nono pero nagpapasalamat kami sa kanyang tulong. May ligtas niya sa kapamakan ng pamilya ko. Hindi namin siya makakalimutan. Hindi nagpadala imilisan na rin namin ang dati naming pinikirang isla at isa ring alaala na hindi ko makakalimutan. Ang iniwal sugat no aswal sa dunip ng hita ko. Tawagin na lamang po ako sa pangalan Susana. Isa ako sa mga avid listener mo dito sa Antique sa may banda San Jose po. Gusto ko yung mga kwentong aswal at mga laman lupa. Sa kadahilanaw sa lugar ko saan ako lumaki at nataisip ay marami kaming karanasan patungkol sa mga nilanaw na ito. Sa mga pag-aantiki dyan, alam naman natin na itong parte ng probinsyang ito bayan na ito San Jose. Territoryo, munisipyo, ospital, mga inuman, restaurant, fast food mall, di pa na harvest lap. Kahit pa noong kabataan namin, kahit wala pa yung mga malls, ay sentro na po talaga itong bayan na ito bilang pamilihan.
Bali itong karanasan namin na ito ay noong mga panahong hindi pa kami nakatira dito sa San Jose. Nung hindi pa ako pinatanan ng asawa ko. O Sir Seth, noon na kasi pinanantanada ako nito gawa ng ayaw ng mga magulang ko sa kanya. Sa kadahilalaw noong una, medyo may iring na ng pamilya namin sa pamilya nila. Pero ay nga, sa huli, natanggap naman. Kabataan namin noon. Hindi ko pa nakilala ang mister ko. Nasa 14 na taong gulang ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Malayo man sa saayon ng mga presika ng lugar namin ay masasabi ko marami-rami naman kami nakatira sa lugar na iwan. Urong kapatid ng bahay namin. Tubirayan ng daan. Sa kabila ay puro mga taniman kagaya ng ibang mga sa kwento mo na ladadaanan din ng mga kung sino-sinong mabsasaka ulit si shortcut. Samantalang ang kabilang parte naman ay tansadang nilalakaran panabas sa mismong barangay namin. Papunta sa kalsada doon na may waiting shed para hintayin ng tricycle. Hindi pala minsan nakakasakay din sir. Kailangan mo pang maglakad kung minsan sa pinaka-barangay hall kasi mas maraming dumadaan doon. Subali ako sa tatlong lugar, palayan, komunidad ng mga kabayan, talsadang lakaran. Sa kabila ay manalak binakapunuan. Perpektong lugar para maghasik ang mga nilalang ng bilimno katatakutan, di ba? Hindi ko alam kung ano ang pulot dulo o saan nagsimula ang naging kwentong ito patungkol sa isang kilalang aswang sa amin. Wala na kasi akong mapagtanuan na yon. Maski ang mga kapatid ko, hindi alam kung saan galing ang kwentong ito. At ang mga matatanda naman sa amin wala na. Kung may nabubuhay pa man, nag-uuyaring na rin at wala na rin maalala noon. Pero ayun nga Sir Seth, lero bantog na aswang sa lugar namin noon. Tawagin na namang natin ang aswang na ito sa pangalan ng Mildred. Pasensya na po kung hindi ko na alam kung naianggaw ba o nasaluban ni Mildred ang pagiging aswal. Pero ang pagkakaalala ko ay bigla na lamang itong naging bantog sa lugar namin. Ilabi ko sa mga tao, hiwalay sa asawa, na ang mga anak ay sa puger ng Mr. Beto. Yung bahay nito ni Mildred ay medyo taliwas sa hilera ng mga kabayan sa lugar namin. Isa ito sa pinakabahay sa dulo. May bakanting lupa sa paligid na malapad bago ang kasunod na kabayan. Ang bahay ng asawa nito at mga anak ay mga inang metro bitang layo mula sa bahay ni Mildred. Medyo palisbing ang bahay na mayon. Gawa ng ang tawning daan lamang para makapasok ay sa pamamagitan ng tawiran sa bukid at ang bakod nila. Mahirap akyatin noon. Punong-puno ng bagakay at ang makabuhay. At nalakong ano-anong mga pinik na puno na para ba may pinipigilan ng dating asawa ni Mildred na nakapasok din sa bakod niya. Si Aling Mildred, yung tipo ng babaeng ilag may edad din sa mga tao. Gawa nga ng hawan o malimis ang tapat ng bahay namin na nakatapat sa kalsada. Madalas namin yung masisilip kapag walang katao-tao sa paligid. Nabihalakad, nagmamadali. Laging may paklob na tayo ng itim sa ulo. Nakayoko at pasuray-suray kong mapilakad. Sabay bago makaraping doon sa dulo ng kalsada paliko sa main road, ay lilihis itong nandaan sa may kakahuyan. At mamumuti na lamang yung mga matalaming magkakapatid na nagdakatakutan noon. Pero hindi pa rin ito bumabalik hanggang sumapit ang takipsilim. Ang madalas na nabibiktima ni Mildred ay yung mga hindi pa roon na napapadaan lamang sa may dulong bahagi ng komunidad namin. Tumatawid din sa marasakan para mas mapaiksi ang paglalakad papunta sa kalsada. Kadalasan sa mga dumadaan doon na walang kaalaman tungkol sa pagkatao ng kabaing nakatira sa dulo ng lugar. Tatawa-tawa man ay hinahabol umano sila ng baboy na yung tunog o ingay ay hindi sa baboy. Pero parang humahalakak na para umanong bruha. At yung paraan ng panpakbo nito ay napaka-weirdo kasi may pagkakataon na 4 na paa ang ginagamit. At meron din namang pagkakataon na parang tao itong 2 paa lamang ang ginagamit sa pagtakbo. Isa pa sa mga nararanasang bagat ng mga dumadaan doon sa partilayon.
bukod sa naliligaw o mahaba yung lakad nila kahit shortcut yon, ay kung ano-ano na lamang ang humaharang sa kanila. Mga lumulutang na hayop na hindi naman nakapalipad kagaya ng bayawak. Payong na nakabukas tapos ay gumugulong-gulong at ililipad na hahabulin ng mga ito. Mga ganon. Mabuti nga lamang at wala pang nag-shortcut doon ng kanaliman ng gabi. Kung hindi ay pala daw nako. Ewan ko na lang kung ano pa ang makikita ng mga taong wanang paanam-anam patungkol dito kay Mildred. Itong isang pangyayari ay isa sa mga bantog na karanasan na nagpapatunay na aswang nga itong si Mildred. Unang-unang pangyayari noon ay tungkol sa mga anak niya. Matanda lamang sa akin ang konti ang palanay na anak ni Mildred na nalafi na palagi na lamang napin sa paladang Brian. Dawawa ng katuwang may ito ng tatay niya sa gawaing bukid. Naging parte na ng obligasyon ni Brian o ng iba pa niyang kapatid na pasilunin ang mga alagang kambing, mga manok at iba pa sa mga pwesto o uluan nila. Isang partikular na gabi noon, magtatakip si Leona. Ikinulong niya nito yung mga kambing at napagtanto niya na yung manok nila, kulang yung idahin. Umiiyak-iyak kasi ang mga siso ng mga manok na yon. Kaya ang ginawa ni Brian noon ay kinulong muna sa silong ang ibang mga manok at bukod pa sa isang inahin, ay meron pang isang manok na nawawala binumano. Hindi niya mahanap sa paligid ng bahay nila yon. Nagbisisyon ito na kunin ang flashlight pagkatapos ay isa-isahin ang mga puno sa labas ng bahay o bakuran nila. Laro na yung mga puno na nakatagilid katulad ng duhat o mga mabababang mangga, apis o kung ano-ano pa. Kuminsan kasi Sir Seth, dumadapo ang mga ito doon at nakakalimutang umuwi. Ewan ko ba sa mga manok ni Palida Brian? Nung nanhingibing kami ng mga palaki ng sisiw sa kanila dati, naliligaw din yung mga ito. So bali nakagawian na din talaga ni Brian na may pagkakataong kailangan niya talagang hanapin ang mga hindi uuuwing mga manok. At minsan ay hindi siya pumalya na makita ang mga ito sa mga punong paligid o mababa na malapit sa bahay nila. Tsaka isa pa, kailangan may uwi o mahalap ni Brian ang mga yon. Kasi piyak magagalipan siya kapag tatamad-tamad siyang hindi mabantayang mabuti ang mga manok nila. Paikot-ikot siya doon sa kakahuyan. Pero maya-maya, makarinig siya ng tulog nga ng manok na parang yumilimlim lamang sa mga sawa-sawa. Haldon sa hindi kalayuan ay naulinaban niya sa isaw sala na may nakarinbin na doon. Doon ang mabilin na rin noon at samahan mo pa ang mapuno na paligid at mahina ang bakterya ng inawan nila. Ilapitan ni Kaning Brian habang ipinututok doon ang inaw. Nang papalapit siya, tinatawag niya pa umano yung manok na ito para buwaba. Pero ayaw talaga. Hanggang sa isipan niyang batuin ito. Pahapew na bato para bumaba pero hindi pa rin pumipilad sa pagkakalimlim niya sa sanga ng punong yan ng manok. Ang ipinagtataka doon ni Brian ay kung paano ito nakalilim doon sa isang mataas na kapunuan na yon. Ay hindi naman tataasan kung lumipad ang mga manok, diba? At kung living din mo ng mga ito ay piyak sa mga patagilid lamang na puno. Paisip na lamang ni Brian na baka dahil sa masalabi ng puno ay nakatsamba itong makaakyat at tiyak kahit anong bato niya ay hindi makababa. Kasi nga hindi na ito marunong bumaba. Mga danoy. Yan ginawa niya. Umakyat siya sa puno na yon. At nga ilaw sanga na lamang ang pagitan nila. Na maisipan ni Brian na tutukan ulit ito ang flashlight. Lapapigil si Brian noon, Sir Seth. Nagtaka siya kung bakit napakalaking manok naman ang nakadapo dun sa sawa na yon. At noon itutok niya ang flashlight sa ulo nito. Isang sigaw lamang umano ang nabitawan ni Brian noon na may isang salita. Nay. At ayon sa kanya, ay siya lamang yun ng ulo kamukha umano ng nanay niya. Yun lamang talaga, ay purong pula ang kabuuan ng mukha nito patiwata.
At mahaba-haba ng kornpi ang uso kesa sa nanay niya pero huwag ka Sir Seth. Dahil ang katawan talaga nito ay parang isang malaking manok na ipim. Pumadaos-dos si Brian sa puno na yon na siyang ikinidisgas niya at dahil nga sa yung bakuran nila na katapak ng kakahuyan ay hindi maakyat pa nun. Hindi man niya naisipan pang tuwawid sa bukid. Tuloy-tuloy itong tumakbo sa pinakamalapit na bahay o kapitbahay nila. At nang matansya niya ang bakod nito, ay inakyat niya umuna yun. At wala itong pagdadalawang isip na tumalon sa bubungan ng palikuran ng bahay na yon. Mabuti na lamang ay matibay kahit na gawa lamang sa pawid. Agad naman iting napansin ng may-ari ng bahay dahil sa ahulan ng mga aso nila. Nanimigas daw si Brian sa takot na at hindi makapagsalita habang binubuhat ng lalaking kapitbahay. Kung hindi pa nila ito binuhusan ng tubig sa may balon, hindi ito nawalan ng pangininig at pagkakalma. Noong una, ayaw nitong lumabas doon sa bahay na pinasukan niya. Ayaw niya rin magsalita at hinahanap niya ang papay niya na. At nang masundungan ng papay nito ay di pa lang niya ikinuwento sa kanila ang nakita. Agad naman sumubid ang tatay nito di pa sa dating asawa si Minbet. Noong gabi na yon, wala sa bahay ang babae kahit na anong tawag ng lalaki at yugyog ng bahay ay walang sumasagot at parang wala pa na ito doon. Binabalik-balikan umala ito ng lalaki Sir Seth. Tapos ay pumambay mula yung ibang mga ososero sa bahay nila Brian. At nang makarinig sila ng malakas na kanabog mula sa bintana sa bahay ni Mildred, hindi na nagdarawang isip pa ulit yung asawa nito. Napuntahan ito. Nagsisisigaw ito at nagwawala sa nabas na, bakit papi sarili niyong anak tinapakot niya? At alam niyo ang sagot ni Mildred Sir Seth. Hindi naman ganyan inaan ito sa Brian. Siya tong umakyat doon para luwapit. Di din pala yung auhi mag-asawa no tapos aswangin isa. Ibiro lang. Naawat naman itong asawa ni Mildred pero sinabihan umano niya itong si Mildred na sa susunod kong magiging aswang ito. Wap sa lugar namin. Awis sabat naman ni Mildred, hindi nga naman daw pag-aari ang kakahuyan. Bakit siya makikinig sa asawa niya ito? At bago umalis ang lalaki, pinagbantaan nito si Mildred na sa susunod na mangyari ulit yon. Susunugin niya yung bahay nito. May sinugot naman ng asawa niya na kapag ginawa niya yon, papabarangay at papakulong niya rin ito. Sumunod na karanasan. Ito naman ay mangyari kay Uncle Ado. Hindi namin ito kamag-anak pero nakasanayan na awagin siya ng mga bata na tagayan namin na Uncle Ado. Parang ninong kasi ng lahat to, Sir Seth. Kapag nakakakita ng bata sa amin, basta nagmano ka, mamimigay ito ng candy, lollipop pagkain. Kapag Pasko naman, sa Santa Claus din ito. May trabaho kasi ito sa bayan. Ewan ba namin kung paanong laging pag nauwi siya o pag umaaris na may supot ng candy ito palaging banabana para mamigay sa mga kabataan noon. So bari ayon. Diyon na binanong uwi si Uncle Ado noon. So expect niya, wala nang mga kabataan sa daan. Wala nang kung anong batang naglalakad papasok sa komunidad. Maya-maya pa Sir Seth, narinig na lamang namin na sumisigaw ito. May rayuma pa ito si Uncle Ado pero nung silipin ito ng mga magulang namin, napakabilis daw tumakbo sir. Liwabas naman yung mga kalalakihan para habulin si Uncle Ado ron. Takot na takot umano ito lang pigilan nila sa kakatakbo. Wala lang itong tsinelas tapos nanyingimig ito. Maligip na pao lamang kasi ito. Tapos ito pa yung klase ng lalaki na medyo malambot. Mapagkakamalan mula si Rais pero may pamiga naman ito. So ayun, naabutan siya ng mga tao kasama na si Tapahe. Nung painumin siya ng tubig at nagkwento sabi niya, si Mildred daw sinusumpong na naman. Paano daw kasi sir? Naglalakad niya siya papasok sa kalsada. Nang makasalubong niya itong si Mildred. Wala daw itong tsinelas. At bukod pa doon, grabe umano yung putik sa paa niya.
provided na noong mga panahon na yon, hindi tag-ulan o kung ano man, tagtuyot nun. Yung pagkakasalubong pa nito hinahaplos-haplos niya ang buhok niya na parang pinaghihiwalay yung mga strand para umarsaba yung tawag doon. Kahit na kilalang aso si Mildred sa lugar, magaan naman ang pakikitungo nito di Uncle Ado, lalo na at naabutan niya rin itong dalaga pa. Nung masalubang ito ni Uncle, imunahan na ni Mildred si Uncle Ado na magsalita ngayon. Garargalang boses ni Mildred at pataas daw yung tingin nito na sinabi kay Uncle Le. Hindi na muna siya magmamano at ayaw siyang kaawaan ng Diyos. Pagkatapos nun, lumihis ito si Mildred ng lakad at lumagpas naman kay Uncle nun. Hilayaan na naman ni Panay Uncle pero hilalang Sir Seth. Laking gulat na lamang ni Uncle Ado nang bigyan na lamang siyang nakaramdam ng maakapal at mahabang buhok na sumampa sa magkabiyang balikat niya. As in para daw siyang pinapluban ng napakaraming buhok noon. At lang hilingunin niya ito. Sa maniwala man tayo sa hindi, nakaharap niya si Mildred. Maghihimutok sa pamumula ang mukha niya. At ang laking rason kung bakit tumakbo itong si Uncle Ado ay nakaharap niya itong babae na ito na nakabaliktad. Hindi na siya lumingon sa pagtakbo noon pero ramdam niyang natalisod pa siya noon na siya lagi rason para mapanggaling isang tsinelas niya. Law maapawan o mahimasmasan ng tuluyan, sinabihan na lamang ni Uncle ang mga nakausap na wag nang padinipan si Mildred dahil baka naman hindi niya sinadya. Nung sumunod ba araw, ay may nakakita dito kay Uncle Ado na kausap ang babaeng ito at parang hiyang-hiya pa si Mildred noon. Kung ano man ang pinag-uusapan nila ay hindi na pinagtilat pa ni Uncle Ado. Itong pamhuli ay manyari sa isang bunpis. Alam niyo naman pag bunpis, diba? Kurso na talaga ng mga aswang yan. May isang live-in or ng kapitbahay namin. As in kapitbahay o dikip na bahay na tawagin na lamang natin si Junior. Ladaladas itong si Junior dahil sa trabaho niya. Inuwi niya yung babae na bunpis na noon. Si dahil andyan na yan at ang tanging problema na lamang ay ang pamilya sa side ng babae. Dahil parang ang kinalabas nun ay pinarna nito. Din mo na ipinalagi. Biti na, madalas naming nakikita si Mildred na pabalik-balik sa may bahay ni The Junior. Nasisita na lamang ito minsan ng mga magulang ko gawa na bigyan na lamang itong social put sa may likuran ng bahay ni The Junior na parang unwari may pinupulot-pulot dun sa pader sa nabas. Pero napaka-nonsense naman po ng pinupulot-pulot kasi wala namang basura sa lugar namin ng mga plastic o kapulot-pulot noong mga panahon na yun. Pinagsabihan naman ni Tatay itong sila Junior kasi kami kasi yung pinakadikit ng bahay doon, di ba? Kaya din noon. Yun nga lang kasi para there, madalas ding wala sila Junior. At ang lagi lamang andyan ay ang lola ni Junior. At minsan yung nanay pero kapag kailangan ng atuwang ng Tatay niya sa pinagkakakitaan nila ng pera, ay karadong ang lola niya at itong nabunpis ang napipura sa raya na yon. Isang hapon noon, habang tinutulungan namin si nanay sa gawarin sa kusina, bigyan na lamang nagtagulabon sa bahay ni The Junior. Laririwig namin yung lola na sumisigaw lan. At pagkalabas namin, itong si Aling Mildred, punong-puno ng alikabok o tuyong lupa yung damit at katawan. Na pinapagpag pa niya yung damit niya habang namimilipit sa sakit na para bang nabalian o sa unang tingin, akala mo nadapa o ano. Pero ang nakapagtataka, dinuduro ito ng lola ng walis at pinapauwi noon. Pinapasok kami nila nanay noon sa loob gawa nga ng iniiwas kami dito kay Aling Mildred. At nang makausap nila nanay ang lola, ang nangyari daw, yumuko lamang daw itong lola para kumuha ng kahoy na panggatong sa ipunan nila ng tuyong kahoy na nakaharap sa may silong. Samantalang itong nabuntis ni Junior ay kasalukuyang nag-aayos ng tinupi sa taas. Meron umano siyang nakitang nakabukakang tao sa ilalim ng silong habang nakatingala noon. Maliwanag yon
kasi naliliwanagan ng ilaw ng bahay yung baba ng silong na yon. Yung una, inakala niyang naninilip lamang o di kaya aso. Pero Sir Seth, nung magsimula na itong hingalin na parang hinihika at inangat ang mga kamay niya na parang kinukutkot yung apakan ng sahig kapantay sa kung saan nakatayo ang buntis na yon. Kinutuban na ang matanda kaya naman ang ginawa nito ay nagbuhos ito kaagad ng asin. Doon mismo sa parte ng silong na yon. Asim lang yun ha. Kung simpleng tao lamang si Mildred, walang kaso sa kanya yun eh. Pero aakalain mo umanong uod ususo na napaso sa binudbod na asin na nagpagulong-gulong at gumapang sa labas ng silong. Tatakbo pa sana ito sa likod pero agarang luwabas ang matapang na matanda na ang tanging hawak lamang noon ay walis tingting at hinabol ito ng palo bago ito napatakbo sa pinakatarangkahan ng bahay nila. Pinagbantaan ito ng matanda na kapag naulit pa yon, ay talagang isusumbong niya ito kila Junior. Pero syempre Sir Seth, naulit talaga yon. At sa pagkakataong ito, ang bunso naming kapatid ang nakakita kay Aling Mildred na siya talagang dahilan para ilang araw siyang hindi magpakita sa lugar namin. 7 buwan ng buntis na walang asawa ni Junior. At dapat ay uuwi na ito ni Junior sa lugar ng babae dahil mas malapit ang ospital doon. May kumadrona at hilot doon na mga kakilala din. Ilang araw na lang talaga to eh. Uuwi na talaga sila. Todo kahit na noon si Junior at yung tatay nito. Ganon din para tulungan ng anak sa magiging gastusin kung sakaling mailuwal na yung bata. Kapag wala ang ama, tumitsyempo palaging may lumalagabog sa may bubunga ng bahay nila Junior. Takot na takot kami noon maski kami gusto na naming umalis na lang yung buntis. Etong lola ni Junior, matapang po talaga to sir. Sisigaw yan. Once na mabanggit niya ang pangalang Mildred, papagaspas na lamang bigla rin nasa bubungan na parang manok sa umaga. Tapos mawawala na lamang ito bigla. Ewan ko ba sir, dapat diba hindi naman nantatalo talaga yung kalugar mo yung aswang pero siguro kasi hindi taga doon yung babae. Kaya siguro hindi din makontrol ni Mildred yon. Hanggang sa iyon niya. Noong mga panahong nangyari ito, yung 9 na taong gulang kong kapatid na babae ay nautusan ni nanay na maghugas ng arenola sa may igiban ng tubig para magamit ng gabing yon. Hindi pa rin naman talaliman ng gabi noon. Hindi pa nga kami naghahapunan eh. Ang setup lang igiban noon sir, balon na may takip, tapos ang gilid ay poso na. 2 yung balon sa lugar namin. Iba pa yung bukas na balon na doon sumasalok na binuhusan si Brian ng tubig noon, gaya ng ikimento ko kanina. Habang wala ang kapatid ko at si nanay ay sinesermo na ng iba pang kapatid doon, bigla na lamang may malakas na lagapak sa isa sa mga pader nila Junior. Hindi naman agad inakala nila nanay noon na may nangyayari ng hindi maganda kasi maaga pa eh. Hanggang sa sumigaw na lamang yung buntis noon na andyan siya, andyan na naman siya. Paiyak na sigaw yon. Kasunod na nito ay yung paglabas ni Junior sa may bahay. Ang nangyari pala ay hindi na pumasok si Junior at talagang inantay mong aswang si Mildred noon. Sigaw ng sigaw noon si Junior na, akala mo wala ako dito Mildred no? Saktong paglabas umano ni Junior. Naabutan pa niya mula din sa taas ng pader ay may parang tumalon pasampa sa may bubong. Tapos ay alabog bago siya makarinig ng pagaspas ng pagdipag noon. Nakatawa lamang siya kung saan napunta pero wala na siyang makipa ng mga panahon na yon. Nang marinig nila tatay ang pangalan ni Mildred sa bibig ni Junior, sabay yun na nagsalita ang mga magulang o na yon na yung kapatid kong bunso. Kumakbo naman sila kaagad palabas noon. Naabutan nila ang kapatid ko na nakatayo lamang at tunala sa may poso habang hawak-hawak ang arenola noon. May iihimay ito sa short dresser set. Hindi ipinagsasalita pero halatang takot na pakot
At nang tanungin ko ano ang nangyari sa kanya ay umiyak na ito. Nang umiyak ito, unang sinabi nga ang palala ni Mildred. Nagmurahal na si Tatay noon at pumulot ng bato at nang maituro ng kapatid ko na andun ito sa likod ng balon. At manasan nang pupunta si Tatay dun para ipuol ang bato. Pero isang mabilis na paral, ipinabagay ang bubulusok pa itaas at nawala sa kanagitnaan ng madilim na mga kapunuan noon. Nakasilad na noon sila Junior. Sabay sila ni Tatay na dumiretso sa bahay ni Mildred. Samantalang si Nanay ay binuhat ng kapatid kong nanimigas pa rin sa takwap at hindi mabitawan ang arinolang hawak niya. Ninura-mura ni Tatay pang si Mildred samantalang ang babae. Yung sinasagot lamang kina Tatay ay hindi maintindihan na salita habang hindi ito lumalabas sa bahay niya. Ang nangyari dito sa kapatid ko na ito, nung magkwento na ito, patapos na nga siya noon sa may paglinis ng arenola nang bigla na lamang daw may bumagsak sa gilid ng poso. Galing sa pinakataas. Ola, gumapang pa ito. Pero nang makabangon ay si Aling Mildred ito, Sir Zeb. Tinitigan ng kapatid ko ay parang sinengasan daw wag mailay bago ito gumapang papunta sa likod ng balon. Dahil sakto namang parating na sila Tatay noon. Dudod pa ng kapatid ko. Nakakatakot daw yung pagbagsak ng babae. Tapos para daw tarado siyang tumanon galing sa mataas na puno. Inaw-araw na hindi nagpakita si Mildred. Bawat corner ata ng bahay niya, pinapyasan ni Tatay ng itak doon. Parang warning lamang ba? Halon sa mabayta na lamang namin na lagi itong nasa kabilang baryo nakapambay. Minsan, maswertiyang nakikita din sa iba pang baryo, palipat-lipat. Siguro na dahanap noon ang makakakilala sa kanya. Yung buntis ay nakalipot naman ng maayos kasama si Junior noon. So far, wala naging balita kay Mildred noon pero sabi ni Uncle Ado na pag daw ginadabi siya minsan, nakakasalubong niya pa rin ito sa lugar namin at inuuna nila ito na wag siyang anuhin. Hanggang ngayon actually kahit may poste na ng ilaw sa lugar na yun, nakakatakot pa rin talaga kapag gabi. At kung minsan malagi ako doon para bisitahin ang kapatid ko at yung mga pamangkin ko, makakarinig ka pa rin ng pitpit. Pero ang namdamin, hindi lang yun si Mildred. Ako po si Bianca, mula Cagayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento naming mag-asawa. Sa engkwentro namin sa isang babaeng nagngangalang Lourdes. Dekada 70. Tahimik kaming naninirahan ng aking asawang si Charlie sa aming bahay kubo. Buntis ako noon sa una naming anak. At talagang inat na inat sa akin ang asawa ko. Gayon din ang aking mga magulang. Medyo masela ng aking pagbubuntis at kinakailangan talaga ng iba yung pag-iingat sa lahat ng mga gagawin ko. Parating bumibisita sa amin ang aking mga magulang. At binibigyan kami ng mga pangontra laban sa mga masasamang elemento. Sa mga hindi kasi nakakaalam, pugad ng mga aswang, maligno at engkanto ang aming lugar. At marami sa amin ang nababati at napaglalaruan ng mga masasamang elemento na yon. Isa pa, nanganganib din ang buhay ko dahil sa aking pagbubuntis. Batay sa aking ama, lapitin umano ako ng mga nilalang, lalong-lalo na ng mga aswang. Well, alam naman ng lahat na mabango sa pang-amoy nila ang sanggol sa sinapupunan ko. Binigyan din ako ng kakaibang mutya ng aking ama. Anak, ito ang bertud ng pulang rosas. Nagmula ito sa kakasibol na bulaklak. Palagi mo itong dadalin kung saan ka man pumunta. Huwag mo itong aalisin sa katawan mo. Ito magsisilbi mong pantaboy sa masasamang elemento. Lalong-lalo na sa mga aswang. Hilawakan kong mabuti ang bulaklak at nagpasalamat ako sa tatay ko na.
Madalas ay hindi sila nagpapalipas sa amin ng magdamag. Umuuwi din sila ng nanay ko sa bahay nila dahil hindi nila pwedeng iwanan ng matagal ang aking dalawang kapatid na binatilyo at dalagita. Mahirap na umano ng mga panahon noon at baka bigla na lamang may masasamang taong manloob sa bahay at pagtangkaing patayin ng mga kapatid ko. Hindi rin kasi ligtas ang kinaroroonan ng bahay nila at marami na rin ang mga estranghero na buhat sa iba't ibang lugar. Kaya mahirap nang basta na lamang nilang iwanan ng mga ito ng matagal. Kaya naman hindi na namin sila pinapatagal na manatili sa aming bahay noon. At hinahayaan na lamang na umuwi kahit ating gabi. Lumipas pa ang mga araw at napapansin ko na madalas na din na nagtutungo sa aming bahay si Lourdes na matalik na kaibigan ni Charlie. Dalaga pa lamang ako. Naikikwento na sa akin ni Charlie ang tungkol kay Lourdes noon. Ayon sa kanya, ay matalik na niyang kaibigan ito simula pa ng elementarya sila pero kahit kailan ay hindi man lamang siya nakaramdam ng anumang espesyal na pagkatangi dito. Kapatid lamang ang turing niya at hindi na hihigit pa doon. Pero malakas talaga ang kutob ko eh. Simula pa nang makilala ko si Lourdes. Pilo naman talaga yung mga palagay ng mga babae, diba? At kahit kailan ay hindi kami pumapalya sa mga paghihinala namin sa mga kapwa namin babae. Matagal ko nang napapansin na may lihim siyang pagtingin sa asawa ko. Pero hindi siya ang pinili nito. Kaya naman hanggang mabuntis ako ay hindi pa rin siya nito tinatantanan. Nakikisama naman ako sa kanya. Dahil maayos naman siyang makipagkaibigan sa akin kaso hindi nawala sa isip ko na nagbabarat kayo lamang siya at marahil ay pakitang tao lamang ang pinapakita niya sa akin para lang kuhain ang loob ni Charlie. Medyo nangingilag pa ako dahil maraming napapabalita sa aming bayan na mga nangamatay na residente at natatagpuan sa mga bakanting lote na wala ng mga dugo sa buong katawan. Inisip nila na baka may gumagalang kung anong mamamatay tao pero iba ang paliwanag ng kaibigan naming albularyo na si Mang Lando. Nabanggit niya sa amin na marahil manlalayog ang salarin sa lahat ng patayon na nangyayari sa aming bayan. At may pinaghihinalaan siya nun. Iyon ang pamilya ni Lourdes. Hindi sana kami maniniwala pero may alam si Mang Lando sa mga ninuno ng dalagang yon. Batay sa kanya, ay isang dayuhan mula sa Samar ang pamilya ni Lourdes. At may nakapagsabi sa kanya na may nakahuling residente sa kanilang bayan na pumapatay ang lola at ina ni Lourdes ng mga tao gamit ang kanilang mahaba at magagaspang na buhok na animoy karayom sa sobrang tulis. Isa umano silang uri ng manlalayog na pinaniniwalaan nagtatablay ng mahabang buhok na ginagalit nila para makapangsipsip ng dugo at lakas na mga tao. Kaya kung maaari umano ay mag-inat kami kay Lourdes, bin sa pamilya nito. Binigyan niya ako ng malaking kahan ng posporo. Samantalang si Charlie naman ay binigyan niya ng solo at nagwika. Dakot ang mga mandalayog sa apoy. Posible na ba silang matupok ng apoy ang kanilang mga buhok. Kaya kung gusto niyong mapatay ang mga mandalayog, ay kailangan ninyo silang masunog gamit ang apoy na yan. Binpuso namin kinanggap ang mga pangontan ibinigay ni Mang Lando at bumalik na kami sa aming bahay. Inobserbahan kong mabuti sa araw-araw si Lourdes nun. May ilang beses ko na rin siya nahuhuling kumakapit at lumilingtis kay Charlie. Mabuti na lang at hindi nagpapadala sa tukso ang asawa ko. Iniisip pa rin niya ang kapakanan ko kaya minabuti niyang dumistansya kay Lourdes nun. Babay la hindi nito matanggap.
Isang araw ay nadawi na naman sa bahay namin ang aking mga magulang. At naibali pa ng nanay ko na habang bumabiyahe sila, ay may namataan sila sa dawing kakahuyan. Lapigura o mano ng isang tao. Medyo malayo sila sa direksyon nito pero napanaw nila na isa yung babae. At tila may nilalantaang kung anong bagay. Sinipat nilang mag-asawa kung anong ginagawa nito. At laking gulat na lamang nila na pagharap ng babae ay punong-puno ng dugo ang mukha nito at ang mahabang buhok nito ay naliligo din sa dugo. Nanlilisik ang mga nababagang malamata. Naninintab ang buong katawan sa lamis nun. Mabuti na lamang at hindi sila nito napansin. Nagpasalamat naman kami mag-asawa at walang nangyaring masama sa mga magulang o nun. Banda alas 7 na noon ng gabi at nabahala kami na baka abuti na naman ang hating gabi sa daan ng aking mga magulang. Kaya naisip namin na pabalikin na sila sa kanilang bahay. Pero laking gulat ko nang silabi ng aking ama na wala akong dapat pikabahala dahil last sa bahay nila mga tiyo at tiyaring ko. Kaya may makakasama sa buong magdamag ang aking dalawang kapatid noon. Lokay nga naman kaming maluwag ng asawa ko. Ning kaya't doon na muna naming pinagpalipas ng buong magdamag ang aking mga magulang. Bago sila umuwi sa kinabukasan. Noong sumunod na araw ay naninibago ako dahil hindi mo nabisipa sa bahay si Lourdes. Sumapit naman ang isang gabi na hindi ako makatulog. Napaka-maalinsangan ng buong paligid sa pakiramdam ko. Pabaling-baling ako sa higaan. At hindi nagpadalay nakalinig ako ng mga kaluskos. May nagmumula sa bubuhan ng bahay. Naalarma ako at hindi ko na magawang ipikit ang aking mga mata. Ginising ko si Charlie. Pabulong kong sinabi sa kanya ang mga naririnig tong kaluskos mula sa bubong ng bahay mo. Lakiramdam kami mag-asawa. Pilaking da naming mabuti. At patuloy pa rin ang pagtaliskos hanggang sa biglang may kung anong kumalabog na bumagsak sa may lupa sa labas ng bahay. Nagmamadali si Charlie na kumuha ng itak sa may kusina. Sinabihan niya akong manatili sa kama habang inaalam niya sa labas ng bahay kung anong bagay ang bumagsak doon. Sumang-ayon naman ako sa kanya, kahit medyo kinakabahan ako. Maingat siyang lumabas ng bahay bitbit ang gasera. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa aming silid tulugan. At nabanggit niya na wala siyang inabutang anumang nilalang sa labas ng bahay. Hinayaan na lamang namin ang nangyari pero hindi na kami nakatulog ng maayos noon. Hanggang sa sumapit ng umaga. Tumagal pa ng ilang araw at hindi pa rin nagpapakita sa aming mag-asawa si Lourdes. Kaya naman mas napanatag ang kalooban ko noon. Hanggang sa sumapit ang aking kabuanan. Isang gabi, humilab ang tiyan ko. Hindi ko na makayanan ng kirot na nararamdaman ko na para bang anumang oras ay pwede nang lumabas ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi na ako nakatiis at napasigaw ako noon. Ito naman ang naging dahilan para marinig ako ni Charlie. Lumabas siya ng bahay at tumawag siya ng tricycle driver. Agad kaming nagtungo sa ospital sa bayan kaso aabutin pa kami noon ng ilang oras bago makarating. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa noon ang sakit. Hindi pa man kami nakakalayo ng biglang masiraan ng sasakyan ng driver. Natirikan kami sa isang bakanting lote at medyo malayo-layo pa rin ang mga dumadaang sasakyan. Inalalayan na muna ako ni Charlie. Gayon din ang driver patungo sa may sakayan. Nang walang ano-ano, bigla na lamang may humarang sa aming isang babae. Walang iba, kundi si Lourdes.
Halos mapasigaw ako sa sobrang gulat sa kanyang presensya nun. Hindi ko malaman kung paano niya nalaman na naroroon kami pero kinabahan ako. Dahil ibang-iba siya sa Lourdes na nakakasama o pumupunta sa bahay namin noon. Mahaba at buhaghag ang kanyang maitim at makapal na buhok. Mabaho ang kanyang amoy. "Lourdes, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Charlie. Gumisi si Lourdes at binalingan niya ako ng tingin nun. Mukhang manganganak na si Bianca. Makakasagaba lamang ang batang dinadala niya sa pagmamahalan natin, Charlie. Kaya kinakailangan ko na siyang iligpit. Walang ano-ano ay lalong nagbago ang kanyang mukha. Langulubot ito at tila galit na galit sa akin. Nakatitig ito sa namimilog kong tiyan. Humarang si Charlie sa harapan ko. "Lourdes, pakiusap. Huwag mong idamay yung asawa at anak ko. Kung gusto mo ako makuha, ako na lang yung patayin mo." Subalit hindi nakinig si Lourdes nun. Biglang humaba ang kanyang buhok at pinuluputan ang katawan ng driver. Humihiyaw ang driver nun habang pilit na nagwawala. Walang ano-ano ay hinagis ni Lourdes itong driver na ito sa hindi kalayuan. Mula sa mga nasaksihan ko, napagtagpi-tagpi ko ang mga kwento ng aking mga magulang, lalo na ng kaibigan naming albularyo. Natiyak ko na si Lourdes ang babae na nakita ng mga magulang ko sa may kakahuyan nun. Nagmamadali kaming tumakas ni Charlie. Pero napuluputan ng buhok ang aking pigkabilang mga paa. Natumba ako sa lupa nun. Kinuha ko sa aking bulsa ang bertod ng rosas, gayon din ang kaha ng posporo. Kiniskisan ko yon at lumika ng apoy. Ibinigay ko kay Charlie ang posporo at himarap niya si Lourdes nun. "Sige, Lourdes. Pahirapan at patay mo ang asawa ko kung ayaw mong sunugin ko yung buong buhok mo." Lapahiyaw ang nilalang sa sobrang takot nang ilabas ko ang birtud ng pulang rosas na yun. At nang makita niya ang posporong may mingdas ng apoy, huminto siya mula sa kanyang pinatatayuan. "Charlie, sumama ka na sa auntie, gusto mo pakawalan ko si Bianca. Alam mo namang mga bata pa lang tayo, wala na akong ibang gusto kung hindi ikaw lang. Wala na akong ibang hinangad kung hindi ikaw lang. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ako ang piliin mo. Kapalit mo ang kaligtasan ng asawa at anak mo." Pailin-ilin akong humarap kay Charlie nun. Pero binitawan niya ang kaha ng posporo at unti-unti siyang lumapit kay Lourdes. Unti-unti namang natanggal at dumuwag ang mahabang pulupot ng buhok sa aking mga paa. Sinubukan kong damputin ang posporo bago ako bumanwan. Naiiyak akong nakapinintay Charlie habang yakap-yakap siya ni Lourdes. Sa pagkakataon yun ay nagtagumpay siya na maagaw ang asawa ko pero ang mga kasunod na nangyari ay hindi ko inaasahan. Mandaki ang aking mga mata nang biglang luwitaw na naman ang kanyang mahabang buhok sa likuran ng asawa ko. "Lourdes, bitiwan mo yung asawa ko. Aking lamang ang asawa ko at ako lamang ang nagmamay-ari sa kanya. Wala man iba." Kumalas sa pagkakalakap si Charlie. Itinulak niya si Lourdes pero nahawakan siya nito sa leeg pero noong nakalapit ako sa kanila, simindihan ko ang posporo at idinikit ko ang bertud ng pulang rosas sa hibla ng buhok ni Lourdes nun. Biglang napayo ang hibla ng buhok nito. Kasunod noon ay itinapon ko ang posporo
at mabilis na nadiyab ang kanyang mahaba at makapal na buhok. Simantok ni Charlie si Lourdes at pagtatapos nun ay kubalas siya sa pagkakahawak nito. Nilapitan ako ni Charlie at bahagya kaming umatras sa direksyon ni Lourdes para makaiwas sa sunog doon. Kitang-kita namin kung paano natupok ng apolyo ang buong buhok ni Lourdes habang umaanil siya na naaagnas ang buong katawan. May ibsalang sakit ng akin tiyan, pero hindi ko mapigilang mapaluha habang nakayakap sa asawa ko. Hindi ko akalaing nilamon ng kasakriman sa pagmamahal si Lourdes sa matinding interes niya kay Charlie. Tuluyan nang naging abo ang katawan ng manlalayog. At dahil doon ay napanatag na ang aming kalooban. Dahil sa wakas ay wala nang hadlang sa pagsasama namin ni Charlie. Pinumuman namin yung tricycle driver na hinabis ni Lourdes. Nag-umpisa kaming maglakad. Hanggang sa may maipa kaming isang tricycle driver pa. Huminto yung driver. Kadad kaming sumakay sa tricycle patungo sa ospital sa bayan. Nung makaraping kami sa ospital, sumulak na naman ang mapinding pananakit ng tiyan ko. At yun na ang naging daan para makapanganak ako na mahagap. May duwal ko isang walusog na sanggol. Walang paglagyan ng aming katuwaan ng masidayan namin ang aming mumunping anghel. Yun ang labsilbing biyaya namin pagtatapos na maranasan na malahiwaga at kababaladan sa aming lugar. Sa kasalukuyan ay masaya kami na mamumuhay ng simple. At hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang naganap na engkwentro ko sa isang makasariling manlalayog. Nakamuntik ng umagaw ng aking asawa at kumitil ng buhay namin. Ako po si Carlo. Gusto ko ni bahagi sa inyo. Ang karanasan namin magpinsan noong magawi kami sa isang abandonadong bahay sa bahaging bukid. Tuwing bakasyon ay nagtutuo kami ng aking ina sa aming mga kamag-anak na nakatira sa baryo. Madalas kaming nagkikita ng kapinsan ko na si Roy. Umaakit kami sa puno ng mangga. Tumutulong kami sa bukid sa kanyang ama at kung minsan naman ay namamahina kami at naglalatag ng banig sa damuhan. Si Roy ang pinakamalapit sa puso kong kapinsan. Parang tunay na kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Kaya naman sa tuwing nagbabakasyon ako sa baryo, ay siya kagad ang aking hinahanap. Dekada 80, nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon. Nang mangyari ang kalunos-lunos na trahedya sa aming buhay. Naglalakad kami sa gitna ng bukid. Bit-bit ko ang karit samantalang may sukbit namang itak si Roy. Tuwang-tuwa kami nagkikwentuhan habang nilalanghap ang sariwang hangin at pinapakinggan ng mga hunilang ibon sa impapawid. Nasanay na kaming may dalang sandata noon sa baryo dahil marami na rin ang mga dayuhan. Kaya nagdadala kami ng proteksyon. Normal na yon sa amin. Alam yan ng mga naninirahan sa probinsya, lalo na kapag malapit ka sa bundok o bukid. Makalipas ang ilang sandaling paglalakad, medyo nag-uumpisa ng magtakip silim. Nang mapadaan kami sa isang luma at abandonadong bahay, malapit sa bukid. Napuno kami ng kuryosidad kaya tumalon kami sa bakuran at pumasok kami sa abandonadong bahay na yon. Hindi ko sukat akalaing may ganoon palang nakatirik na bahay malapit sa bukid. Hindi ko yun napansin nung bata pa ako. O baka nga hindi ko yun pinapansin dahil abala kami sa paglalaro ni Roy. At wala kaming ibang nasa isip kundi ang ibang bagay na mas magpapasaya sa amin noon. Paghahawak ko sa seradora, lumagitik ang pintuan. At nakita namin sa loob na napupuno ng alikabok at makakapal na sapot ng kagamba.
Makailang beses akong napaubo at sinipon dahil sa matinding alikabok sa paligid nun. Pakiramdam ko noon ay napunta kami ng pinsan ko sa lumang panahon kung saan antigo ang lahat ng mga kagamitan. Naglakad kami sa loob ng bahay at napansin namin na talagang walang katao-tao sa loob nun. Sobrang tahimik at talagang nakakabingi. Naisip ko noon na baka nagawi na din sa lugar na yon ay yung ibang magsasaka pero malamang hindi sila nagtatagal dahil sa napakadumi ng bahay at walang magkaka-interes na magpalipas doon ng oras. Punong-puno naman ang matataas na damuhan sa labas ng bakuran. Ang tanging naririnig lamang namin sa paligid ay ang ihip ng hangin. Hanggang sa walang ano-ano, bigla na lamang kaming nakaamoy ng tila nabubulok nun. May sira-sirang kawayang upuan at may mangilan-ngilang punit-punit na damit na nakasalampak sa lupa. Habang humahakbang ako ay papalakas ng papalakas ang matinding mahabahong amoy na yon. Medyo kinikilabutan na ako ng mga oras na yon. At binalak ko na din na kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Pinagpapawisan na ako ng malalamig. Nanlalamig na rin ang aking mga palad. Umakyat na sa bato ko ang matinding kilabot at dumadagundong na din sa kaba ang dibdib ko. Hindi na normal ang nararamdaman ko nun. Masama ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Hindi pang karaniwan ng amoy. Gayon din ang aura ng buong bahay. Tila may kung ano o sino ang naninirahan sa lugar na yon. Hayop man o hindi. Hindi maganda sa pakiramdam. Hindi naman ako naniniwala sa mga multo pero mas sigit pa doon ang mga naiisip ko. Hanggang sa napukaw ng aking atensyon. Huminto ako sa paglalakad nang may napansin akong isang bagay. Sa ilalim ng kama ay may isang kahon. Binuksan ko yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, Sir Seth, meron akong nakita o meron kaming nakita nun na isang parte ng karne na naaagnas na. Hindi kami sigurado kung anong klaseng hayop ang karne na yon. Pero sa gulat ko ay nabitawan ko yon. Nagpagulong-gulong itong karne na ito sa lupa. Napasigaw ako sa sobrang kaba. Inablot ko ang kamay ng aking pinsan at nagmamadali kaming lumabas ng bahay nun. Pero walang ano-ano ay biglang may sumalubong sa amin na isang malaki at itim na ibon. Na kung ako ang tatanungin, maihahalin tulad mo sa isang uwak. Bumagsak ito sa lupa. At ang mas nakapangilabot pa ng mga oras na yon, pagkabagsak nito, bigla itong bumangon. Pagkabangon niya, Sir Seth, nagulat kami at nagtaka. Nang pagkatayo nito, ay naging isa itong babaeng walang saplot. Makapal ang buhok, nangingintab at nangingitim ang buong katawan. Nabakisap mata ako noon. Napaisip pa ako na baka nabamalik mata lamang ako. Pero hindi eh. Kitang-kita din ng pinsan ko yon. Walang ano-ano ay nagmadali itong tumakbo palapit sa aming dalawa. Doon ay kinuha ko yung aking patalim. Hinampas ko yun sa kanyang kamay. Umatras ang babae pero hindi nagtagal ay biglang may umumbok sa may lupa sa aming pagitan. Hindi namin alam kung naiengkanto ba kami nun. Pero sa gulat ni Roy, nilabas niya ang kanyang itak.
At kahit hindi kami nakakatiyak sa aming mga nakikita, hinanda namin ang aming mga sarili. Mas nanaisin naming lumaban kaysa mamatay na wala man lamang kaming nagawa para iligtas yung buhay namin noon. Nagpatuloy ang pagumbok ng lupa na yon. At sa maniwala man kayo sa hindi, bigla itong bumuka at tumambad sa aming harapan mula doon. Ang isa pang madunis na lalaking nangingintab sa langis ang maliitim at makapal na balat. Maaba ang tila nito na parang sa unang tingin mo ay isang malaking bayawak. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari noon. Hindi ko alam kung paano kami makakatakas sa engkwentro pero binalak na lamang naming depensa ng aming sarili. Well, wala na kaming ibang pagpipilian. Walang ano-ano, yung milalang na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bigla na lamang itong dumiretsyong tuloy-tuloy palapit sa amin. Napaatras kami pero naabot niya pa rin at nagalusan ng braso ni Roy. Kasabay noon ay hindi naggalawang isip si Roy na iwas-iwas ang kanyang itak noon. Dahilan para matamaan din ang nilalang na ito sa braso niya. Hindi naman masyadong gumaon ang talim ng itak. At tila nakaskasan lamang o nagalusan lamang ang lalaking yon. Doon ko na naalala ang kwento sa akin ng tiyuhin ko. Nung nasa elementarya pa lamang ako. Nabanggit niya sa akin na may mga nilalang na tinatawag na abwak. Na may mesti at kumakain ng mga tao sa bukid. Akala ko talaga gawa-gawa lamang ang kwentong yon. Lumilitaw umano sila sa tuwing sumasapit ang takip silim. Hinuhukay nila ang lupa. At doon mismo sumusuot para makahanap ng mabibiktima nila. Medyo makapal at matigas sumano ang kanilang mga balat. Kung kaya't tanging ang matatalas na mga patalim at ilang tabak lamang ang pwedeng makapatay doon. Sa puntong yun ay hinawakan kong mabuti ang aking karit. Naisip ko na kung ano man ang mangyari. Kahit na bata ako ay tatagpasin ko ang ulo ng lalaki para matuluyan ko itong mapatay para makaligtas kami. Tinulungan ko si Roy. Pero biglang humarang sa harapan ko ang babae. Mabilis niya akong inumbayan ng kung anumang tumama sa akin noon. Tinamaan ako sa muka. Nakaramdam ako ng pagsipa bago ako napahampas sa may pintuan ng abandonadong bahay. Mabuti na lamang at hindi ko tuluyang nabitawan ng karit. Naaamoy ko ang nakakasulasok niyang amoy at halos mapasuka ako pero pinigilan ko na lamang ang sikmura ko noon. Hinablot niya ang dulo ng damit ko. Bahagya akong itinaas habang nanggagalaiti ang kanyang mga pangil noon. Hinawakan ko ang karit. Isinaksak sa kanyang dibdib. Nagulat na lamang ang babae at sumigaw. Lalo na nang maibaon ko ang talim ng karit na yon sa kanyang dibdib. Ramdam na ramdam ko kung paano tumalsik ang dugo sa mukha ko noon. Amoy na amoy ko din na kahit mismong ang kanyang mga dugo. Malansa. Lalo ko pang ibinaon at mas pinag-ibayo ang pagsaksak. Hanggang sa tuluyang tumirik ang mga mata ng babae. At malagutan siya ng hininga. Nabitawan niya ako noon. Bumagsak siya sa lupa. Binunot ko mula sa kanyang dibdib ang karit na yon. Kumalat sa buong lupa yung dugo niya. Hindi ko na ininda ang mabahong amoy. Ang mahalaga ng mga oras na yon ay mapatay namin ang mga nilalang na gusto kaming patayin. At makaalis kami sa lugar na yon at makaligtas ng buhay. Lumingon ako sa gawing kanan. Nakita ko naman na nangihina na ang pinsan ko habang nakikipagbuno sa lalaki.
Pilit siya nitong hinihila patungo sa ilalim ng lupa kaya naman lumundag ako sa kanilang dalawa. Hinila ko ang tigkabilang braso ni Roy habang nakikipagtitigan ng masama sa lalaki. Ginamit ko ang natitirang lakas hanggang sa mahila ko pa itaas si Roy nun. Nawalan kami ng balanse at nakasalampa kami sa lupa. Kasabay noon ay nawalan ng malay ang pinsan ko. Bigla namang bumalik galing sa lupa ang nilalang. Tumayo ito. Hinarangan ko ang pinsan ko at hinarap ko ang nilalang na yon. Mahaba ang bihas niya. Dumudulas ang aking mga kamay sa tuwing humahawak ako sa balat na yon. Natatamaan ako ng pag-atake niya. Hinihampas ako sa dingding ng bahay. Halos mahilo ako sa sobrang lakas ng pagkakahampas ko noon. Nakakaramdam na ako ng pagkasakit ng likuran. Lalong-lalo na ang aking tagiliran. Pakiramdam ko ay nabalian na ako ng mga buto pero ayoko pa rin sumuko dahil magiging katapusan na ng buhay namin. Kung hahayaan ko na lamang na ganun-ganun na lamang kami ng nilalang na yon. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang lumapit. Nakaramdam ako ng hapdi sa balikat ko. Napasigaw ako sa kirot nun. Lumabas ang patak ng dugo buhat sa nagdurugo kong balikat. Hinawakan ko siya sa muka. Kamuntik na niyang baliin ang mga daliri ko. Pero naabot ko pa rin ang karit at isinaksak sa kanyang leeg nun. Kahit na nagdudugo na rin siya ay hindi pa rin siya tumitigil. Pinagsusuntok ko siya sa muka. Pinadyakan ko ng paulit-ulit hanggang sa mapaluhod ito. Kinuha ko ang karit at malakas na tinagpas ang leeg niya nun. Sa maniwala man kayo sa hindi. Tumalsik ang ulo nito sa labas ng bahay. Paika-ika akong naglakad. Pinagmasdan kong mabuti ang pugot na ulo na yon. Tila ba napapaisip ako na aswang ba talaga yung nakalaban namin? Dahil kung tao lamang yun, Sir Seth, malamang sa malamang, makukulong ako sa batang edad nun. Dilat na dilat ang mga mata habang nakalawit ang nakalabas na dila sa bibig ng nilalang na yon. Nangilabot ako at napangiwi sa anyo nito pero kahit papano, nakahinga ako ng maayos din nakaligtas ako sa kamatayan. Lumapit ako sa pinsan ko. Inalog-alog siya ng pagkalakas-lakas kung kaya't nagising siya. Anong nangyari? Nasaan na sila? Tanong niya habang pupungas-pungas na pinagmamasdan ng buong paligid. Inalalayan ko siyang makabangon bago ako tumugon sa kanya. Patay na. Manghang-manga sa akin si Roy bago kami lumabas ng bahay. Nagmamadali kaming naglakad sa kahabaan ng bukid at hindi man lamang kami lumingon sa luma at abandonadong bahay na yon. Ang nasa isip namin nun, kailangan naming umuwi kaagad para magsumbong. At isa pa, hindi namin alam kung meron pa bang kasamang paparating ang mga ito. Hindi pa man kami sumasapit sa mga kabahayan, ay may natanaw kaming umbok ng lupa sa hindi kalayuan. Walang ano-ano ay merong lumabas dito. Papalapit ng papalapit ang naturang nilalang sa ilalim ng lupa. Kung kaya't humanda kami sa paglitaw nito sa aming harapan. Doon ay biglang may bumulusok palabas na lalaki nun. Pinagtulungan naming pagbubunuin ng nilalang. Nahirapan kami sa sobrang tigas ng balat nito. Pero hindi kami sumuko sa pagsaksak gamit ang tabak at karit nun. Hanggang sa naging duguan na ito. Lumabas sa kung saan saang bahagi namin tinambaan ang dugo niya. Sa katapus-tapusan, bigla itong nawalan ng malay.
Matapos ang huling engkwentro namin ay nag-umpisa na kaming maglakad. Sigaw kami ng sigaw na sakaling may mabigay sa amin ng tulong o may makarinig man lamang. Wala man lamang kaming natatanaw na kabahayan buhat sa aming kinaroroonan. Sumasakit na ang ulo ko noon. Kumikirot na rin ang mga sariwang sugat sa katawan ko. Malayo-layo na rin ang aming nilakad bago kami nakabalik sa bahay. Pagkakita pa lamang sa akin ng nanay ko at mga kapitbahay, lalong-lalo na ang mga magulang ni Roy. Dali-dali silang lumapit sa amin at tinanong kung ano ang nangyari. Isinalaysay naming magpinsan ng buong nangyari noon. Mangyak-ngyak siyang naghanda ng maligamgam na tubig sa palanggana at iba pang kagamitan sa panggagamot para magamot ang sugat namin. Habang nilalapatan kami ng gamot ay ipiniliwanag sa amin ng tatay ni Roy ang naganap noong ilang taon na ang nakakaraan. Batay sa kwento niya, maraming mga dayo ang dumating sa kanilang baryo at sa pagdami ng mga tao noon, nagsipaglabasan ang mga nilalang sa bukid. Kumitil umano sila ng maraming magsasaka. Gayun din ng ibang tao kaya naman hindi na nagpapaabot ng gabi ang mga residente at mga magsasaka sa bukid. Lalo pat nakakakita sila ng mga nagkukumpulang mga uwak sa kalangitan. Ilang taon din umanong nagtitiis sa mga tao sa ganong uri ng kalbaryo. Mabuti na lamang umano at sa susunod na mga taon ay ipapasemento na rin ng mayor na sumasakop sa baryo ang ilang daan malapit sa bukid. Takot umano ang mga abwak sa simentadong daan. Hindi sila makakasuot sa ilalim ng lupa. Matapos ang pagroronda, nung gabing yon, nakarating sila doon sa bahay na tinuturo namin. Naabutan nila na kumpul-kumpul nga at maraming mamatalsik ng dugo at mga halukay ng lupa sa paligid. Pero hindi na nila nakita pa ang katawan ng mga nilalang na nasagupa namin ng gabing yon. Ay para na rin sa kaligtasan namin noon, ay lumipat na muna kami ng lugar. Pinapira kami doon sa lola ko sa mother side, kung saan nasa kabigang isla pa yon, malayo sa mga nilalang na posible kaming balikan. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.